ganito kalaki. Tapos, yung ginawang batas o yung ginawang law ni Cynthia Villar na siya ang author, ito lang natin pwedeng ibenta. Ang liit-liit ng kikitain. Para lang tayong nagpagod. Di ba? At tapos, ang masama pa doon, masaklap pa noon, yung NFA hindi na nare-regulate. At yung pag-import, wala na. Yung mga pribado, ang import, pasok lang ng pasok, ng pasok, ng pasok. Tayong mga magsasaka sa Pilipinas, kawawa. Ano gagawin ho ng mga magsasaka natin? Kahit na po sabihin yung mahal na mahal po nila, yung mga ektaryang lupa na yan Kung nakatatak sa isip nila, merong law. No? May batas na ginawa na hanggang dito lang natin pwedeng ibenta itong mga palay natin. Kaya mo na, benta mo na lang yan. No? Humanap na lang tayo. Humanap na lang tayo ng ibang negosyo na na kikita tayo. Sino kaya ang unang magkakandara pa na bumili ng lupa ng mga magsasaka na yun? No? Sa tingin ninyo, sino? Kasi kung alam nyo naman po, ektarya yung mga lupain yan. Nawalan ng gana. No? Hindi tayo kumikita Sige na, benta mo na lang yan. Mapapakinabangan pa nung iba na yan, mga ibang yan. Diba, Janelle Van der Hearst at Chiwan Squad at Mitch Makalalag? Benta mo na yan. No? Baka may mga lumapit agad. Uy, kami nabibili nung lupa ninyo. Di ba? Kaya minsan napapaisip ako, hindi kaya talagang pinahirapan yung mga magsasaka para mawalan ng gana sa pagsasaka at ibenta yung kanilang sinasakahan. Sabi dito ni Atty. Claire Castro, mga kababayan, dahil sa kasalukuyan po, because of the rice tarification law na ang author ay si Cynthia Villar, ay ang nag-i-import po dito ay mga private companies. Hindi po nahahayaan ang government na mag-import. Kaya po noon pa po hinihiling ng administrasyon na magbigay po ng power. Magkaroon po ng amendment, pagbabago doon sa RTL o Rice Tarification Law patungkol po sa karapatan at authority at power ng NFA. Pero ito po ay hinadlangan ni Cynthia Villar. Bakit? No? Bakit? Kasi ang NFA, kumbaga, i-re-regulate niyan lahat mga bossing. I-re-regulate lahat ho yan. Tsaka ayusin yung presyo, malamang, nung palay. Ngayon, ang sagot ni Villar, under the rice tarification law, the idea, no, that rice traders have no competition when buying palays from local farmers is incorrect daw, no? In fact, the rice tarification law or RTL created mechanism to strengthen competition and empower local farmers. O yun nga. Para talagang doon bumili sa mga magsasaka ng palay, binabaan. Hanggang dito lang kayo, mga magsasaka, na presyo ninyo. No, ito lang yung presyo ninyo. Ngayon, ang kawawa, yung mga magsasaka. Ang laki ng puhunan, tapos ang konti maibebenta. Hindi maibenta sa tamang presyo. Lugi. Di ba? Mga bossing? Totoo, yung sinasabi ni Villar na the idea that rice traders have no competition when buying palays from local farmers is incorrect. Talagang dyan naman bibili. Kaya lang, dyan nga bumibili, wala namang kinikita yung mga magsasaka natin. Kawawa ho. Di ba? Naku, yung mga Villar talaga. Pero ang talagang gusto kong marinig sa mga Villar, mga kababayan, si Mark. Hanggang ngayon, tahimik ho. No? Hanggang ngayon ho, hindi nagsasalita patungkol doon sa tulay na bumagsak. Kasi dati ho,
mga bossing. Ay naku, lagi. Ito po yung build namin. Ganito po ang build namin. Tatak Duterte po ito. Anak ng tinapa. Nung bumagsak, hindi na Tatak Duterte. Bongbong Marcos na daw. Nung bumagsak, Noynoy Aquino pa daw yung ano na yun, yung proyekto na yun. Ibang klase. Na hanggang ngayon, no, wala, tahimik. Ako hindi ko alam, nakaupo pala yan, si Mark Villar. Ang akala ko, wala na, tapos na yung termino, kaya hindi ko naririnig. Nakaupo pa pala. Eto tayo, kay Hanilet naman, no, mga bossing. Si Hanilet, tumatawag ng dasal. Magdadasal daw sila para kay dating Pangulong Duterte. Paano naman kayo magdadasal, Hanilet? No? Ito ang sabi. Gusto ko tawagan. Putang ina ka, umuwi ka na. Di ba? Kung yung mensahero, no, na Pope at yung pinagdadasalan, minumura ng iyong... Sabi nila, miskin na yung mga Di ba? Kung yung pinagdadasalan at yung mensahero, mga kababayan, minumura ng kabiyak niya na si dating Pangulong Duterte, paano naman makikinig sa inyo yung Panginoon na iligtas si dating Pangulong Duterte diyan mismo? Alam nyo yung ICC, nakatulong nga yan Komedyante. Nakatulong ho yan, mga kababayan, kay dating Pangulong Duterte. Bakit to? Kasi, at least, diyan pa lang, pwede niyang sabihin na pagdusahan ko yung mga kasalanan ko doon sa ibaba. No? Kung sakali na totoo yung mga yan. Ayan patasulat tayo dito. Hindi natin siya tinatawag na mamamatay tao si dating Pangulong Duterte hanggat hindi ho napapatunayan at hanggat hindi ho tapos yung paglilitis. No? Although alam naman namin, sa isip na lang namin yun. Ngayon, sabi ni Hanilet, ito po. Sabi nila, miskin na yung mga lawyers. Komedyante pa rin daw. Nakikipagbiroan sa Komedyante? kanila. At saka, ang masasabi ko lang about sa health niya, may ginagawa ang Panginoon. Alam ko. May ginagawa naman daw ang Panginoon. Alam nila. Ewan ko kung ano yung sinasabi ni Hanilet na may ginagawa ang Panginoon. Di ba? O baka yung pagkakakulong ng dating Pangulong Duterte, yun yung sinasabi ni Hanilet na ginawa ng Panginoon. Minura mo ako Estupido ako